Pinagdidebatehan na ngayon ang proposed 2024 national budget at lumalabas na ang proposed budget para sa biyahe ng presidente ng Pilipinas sa taong 2024 ay tumataginting na 1.4 billion pesos. Napakalaki. Ngayon, ang budget na yan, dinipensa ng DBM. Sabi ng DBM ni Amina Pangandaman, sulit naman. Kasi sa bawat biyahe naman daw ng presidente ng Pilipinas, maraming mga investments ang nakukuha. Kaya kung gumagastos man daw ng malaki ang gobyerno galing sa pera ng taong bayan, lalo na sa mga biyahe ng presidente, foreign trips lalo na, sulit naman daw yan. Kasi bumabalik naman daw yan sa ekonomiya. Nang isinala ito mismong Secretary ng Department of Trade and Industry sa pagdinig ng budget yata ng DTI, tinanong ni Congressman Ed Silagman, the pledges generated by the President during his foreign travels have not been realized at the moment. Is that correct? Ang sabi niya, meron na pong na-realize yung 9 out of the 130 projects. Imagine niyo, yan ba yung sinasabi ng Secretary ng DBM? Nung pinagtatanggol niya bakit okay lang yung 1.4 billion na proposed budget sa biyahe sa 2024 kasi bawi naman daw. Paano babawi? Magsimula nung nagbiyahe ang presidente pag upo niya pa lang noong 2022. Patapos na naman tayo ng 2023. Tapos sa 130 daw na ipinangako na mga investments na papasok sa Pilipinas, inamin mismo ng Secretary ng DTI na siyam pa lang sa 130. Ilang percent pa lang nare-realize dyan. O di pa paano ngayon yung sinasabi ng Secretary ng DBM na sulit naman ang malaking budget ng biyahe ng presidente kasi nakakabawi naman? Matindi to. Ang totoo, hindi totoo na walang budget ang ating bayan, ang gobyerno. Mayroon. Kaya lang napupunta saan? Sa mga hindi kinakailangan. Confidential at intelligence funds, ang lalaki. Pero yung mga pangangailangan talaga ng bayan, tulad niyang 7,000 na teachers, mga posisyon sa DepEd na dapat ma-fill upan, pwede yung fill upan. Basta't yung 150 million ni Sara sa confidential at intelligence funds, gamitin na dyan. Yung 10 billion na confidential at intelligence funds ng Office of the President, Vice President, DepEd Secretary, DA Secretary, dapat yan gamitin na sa pagpapatayo ng paaralan ng mga classrooms. Mababawasan ng malaki yung 159,000 classrooms na yan na backlog. Kaya lang, anong pinagkakaabalahan ni Sara Duterte? Toothbrush drill. Ano pa? Pagpapaalis ng mga dekorasyon sa mga classrooms. Yan ang programa ni Sara. Ang laki-laki ng kanilang mga confidential at intelligence funds, pero walang budget sa mas kailangan ng sektor ng edukasyon. Kaya, anong nasasakripisyo? Yung quality of education, yung kalidad ng edukasyon. Mali kasi ang mga priorities ng gobyerno. Yung pondo ng LCAC, noong 2021, 22 billion pesos yan. Noong 2022, parang 17 billion pesos yan. LCAC, counter-insurgency. Kung linagay na yan sa DepEd, pang-budget din sa pampapagawa pa ng mga classrooms, pang-sweldo ng mga teachers. Pag napaunlad natin, na-improve natin ang kalidad ng ating edukasyon, malaking accomplishment yan. At dyan, sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon, ang pinaka-importante dyan, pag-hire ng dagdag na mga teachers, pagdadagdag ng mga classrooms, yan ang importante. Hindi yung mga toothbrush drill, hindi yung pag-aalis ng mga dekorasyon. Ang problema dito sa DepEd Secretary, ang pinagpupukusan, confidential at intelligence funds. Yan si Herman Chu daw rin. Huwag na lang nating isipin na maaaring siya ay Filipino-Chinese kasi yung middle name niya ay Cho, ay pwedeng Chinese yun. Pero huwag na lang sa ganon. Ang isipin na lang natin, Filipino citizen na siya, pero bakit pinagtatanggol niya ang China? At sobra kung makatanggol sa China. Ang gusto niyang palabasin na tayo pa yung dapat kumilala sa kabaitan. Sa kabaitan ng China. Yun yung kanyang argumento. Mas lalo pa nga natin kilalanin, pasalamat sa kabaitan ng China. Bakit? Kasi 24 years na daw na nandun yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Pinapayagan tayo sa loob ng 24 years ng China na magdala ng
supply doon sa mga tauhan ng Philippine Marines na naka-assign doon sa istasyon na yon. Kumbaga kabaitan pa yun ng China na dapat nating tanawin ng utang na loob. Siya pa yung may ganang mag-akusa na ang unpatriotic daw, ang hindi raw makabayan, patriotiko ay si Tariel. Talagang ayaw niyang tanggapin na sila na mga nagtatanggol sa China, ang mga traidor sa bayan. Masakit kasing marinig talaga yung katotohanan. Dahil sa totoo, taksil talaga sila at traidor sa bayan. Makita nyo yung reasoning niya kung gaano niya pinagtatanggol ang China. Mas pinagtatanggol niya ang China kaysa Pilipinas. So ano nga bang matatawag natin sa kanya? Actually, mga kasama rin ito, sila Harry Roque, sila Kibuloy, yung mga Duterte, sila Panelo, lalo na yung mga Duterte diehard supporters. Yan. Sila Rigoberto Tiglao, yan. Isang grupo yan. Kaya tama lang talaga yung sinabi ni Commodore J. Tariel. Itong mga Pilipinong ito, sa sobra nilang pagtatanggol sa China, na mas nagiging maka-China pa sila kaysa maka-Pilipino, ay ano pa nga bang tawag sa kanila? Di ba tama lang? Traidor at taksil sa bayan. Binalita noong 2014 na mabilis ang pag-unlad ng sektor ng bigas sa Pilipinas, sa agrikultura natin, na ang Pilipinas na yung fastest rice producer. Panahon yan ni Pinoy, 2014. Pero ngayon, tayo na ngayon ay sobra-sobra na kung mag-import ng bigas. Yung napabalita noong 2014 na ang Pilipinas ay fastest rice producer, nawala. Hindi na tayo rice producer. Rice importer na tayo. Nagpo-produce tayo ng bigas pero napakahina ng production natin ng bigas. Kulang-kulang kaya nag-i-import tayo ng bigas. Itong si Marcos Jr., sabi niya, priority niya ang agrikultura, kaya siya mismo ang nag-DA secretary. Akala niya naman magaling siya, na kung marunong siya sa agriculture, na talagang expert siya dito, marunong siya dito, at maganda na siya na mismo ang maging DA secretary. Wala namang nangyari. Wala naman talaga siyang alam sa agriculture. Nagkakaproblema lang ang agriculture department dahil walang full-time. Ano pa mang sabihin ng gobyerno, ano pa mang mga pangako nito. Pagdating sa bigas, tama si Marcos. Critical na problema ito. Kaya pag hindi niya ito nasolusyonan, yung mga napaniwala na 31 minions, marami dyan, marirealize nila na nabudol sila. Mahirap na yan na makontrol ng gobyerno. Ano pa mang gawin nilang mga palamuti, panluloko sa tao. Sa naaprobahang budget ng 2022, kung saan Vice Presidente si Leni Robredo, walang confidential at intelligence funds doon na item sa budget. Kumbaga, sa naaprobahang General Appropriations Act, walang alokasyon para sa confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President. Pero, nang nag-submit ng mga pinagkagastusan, liquidation, ang Office of the Vice President, nang maupo na si Sara Duterte noong 2022, may naiulat na 125 million pesos na nagastos na confidential at intelligence funds. Ngayon ang tanong, kung nag-report ang Office of the Vice President ni Sara Duterte ng 125 na million na gastos sa confidential at intelligence fund, saan ang galing yun? Ay yung naaprobahang budget ng 2022, wala pa namang item doon para sa confidential at intelligence funds. Yan yung pinagsisimulan nitong mga balibalita na posibleng magsampa ng impeachment laban kay Sara Duterte. Pero inilinaw ni Franz Castro, ang kongresista na ng party list na Alliance of Concerned Teachers or ACT, inilinaw niya na ang una muna ngayong ginagawa ng kanilang grupo ay nagpasa sila ng resolution na humihiling na magsagawa ng investigasyon tungkol doon sa naging paggastos nga, illegal na paggastos ng opisina ni Sara Duterte ng 125 million na confidential at intelligence funds. Hindi pa naman sila nagsabi na sigurado na silang magsasampa ng impeachment. Paglilinaw ni Franz Castro,
uunahin na muna nila yung investigasyon. Kapag lumabas sa investigasyon na dapat nga talagang sampahan ito, si Sara Duterte ng impeachment, isasampa nila ang impeachment. Pero sa ngayon, premature pang sabihin na siguro na magsasampa sila ng impeachment laban kay Sara Duterte. Nagpapalakas na talaga ng sarili niyang partido politikal o political party niya si Marcos. Hindi na siya aasa sa political party ni Arroyo, yung Lakas CMD. Hindi rin siya aasa sa political party ni Duterte, yung PDP Laban. Sa halip yung kanyang partido na Partido Federal ng Pilipinas ang pinapalakas niya ngayon. Kaya lang napapansin natin, ang mga nagme-miyembro sa Partido Federal ay mga gobernador. Walang kongresista halos na miyembro ang Partido Federal. Ang tanging nanumpa dyan na kongresista ay si Congressman Sandro Marcos, yung anak ng presidente. Mga governors. Naglilipatan yung mga governors sa Partido Federal. Yung mga kongresista kasi, hawak na yan ni Speaker Martin Romualdez. Kaya karamihan ng kongresista, miyembro ng Lakas CMD. Kasi ang partido ng Speaker ay Lakas CMD. Yung PDP Laban ni Duterte, wala na. Paisa-isa nang nawawala ng mga miyembro. Kaya pahina na yung PDP Laban ni Duterte. Napapansin ni Duterte na maraming mga gobernador, mayors at mga congressmen na dating PDP Laban, nagpapaalam na sa kanyang PDP Laban. Ang natitira na lang yung mga senador na PDP Laban, sila Bato, si Bongo, si Tolentino at si Robin Hood Padilla. Pagdating sa Kongreso, kukunti na lang ang PDP Laban. Ang PDP Laban, wala na, naglilipatan na. Ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. Siyempre, hindi na presidente si Duterte. Habang nagpapalakas ang Partido Federal ni Marcos at napapansin nila Duterte na nawawala na ang miyembro ng PDP Laban at napapansin din nila Gloria na yung Lakas CMD ay nawawala na rin ng miyembro, mas lalong iigting yung kanilang mga awayan. Kasi siyempre, kanya-kanya na silang partido ngayon. Re-raid din ng Partido Federal ang Lakas CMD. Re-raid din ang PDP Laban. Kaya mararamdaman niya nila Duterte, paano kung pagtakbo ni Sara sa 2028, mahina na ang PDP Laban. Kaya sisikapin nila Duterte na mapalakas uli ang PDP Laban. Ganon din sila Martin Romualdez.